magpapasakdal, ano po, sinabi po yon, siya po yung nagpasimula ang ating Panginoong Hesus ng ating pananampalataya at siya rin yung magpapasakdal. Pero siyempre, kinakailangan po naman din natin na bilang mananampalataya, dahil meron siya pong mga ipinag-uutos sa atin, may pinapagawa sa atin, kinakailangan na tayo sumusunod at namumuhay naman para sa Kanya. At alam nyo, napakarami po ng mga kahit sa lumang tipan yung mga sumampalataya na sa ating Panginoon noon, mapabagong tipan, meron pong mga lumalayo, meron pong nawawala, meron pang tumatalikod. Ano po? At malinaw naman po yan. Kaya nga po ang aklat ng Hebreo ay itinuturo dyan, yung yung pinaka-mensahe ay tungkol sa pananampalataya, kung paano kinalugdan ng Diyos yung mga mananampalataya noon, paano namuhay sila bilang mananampalataya, at meron ding babala doon sa mga mananampalataya tungkol sa pagtalikod sa ating Panginoon. At yan po yung ating tatalakayin. Ano po? At ang ating teksto po ay nasa Hebreo 19 hanggang 39. Yan. So sabi po rito sa Hebrews 10, basahin na lang natin, verse 34 hanggang 39. Sige po, sama-sama po nating basahin. 1, 2, 3. Dinamayan ninyo ang mga nakabilanggo at hindi kayo nalungkot nang kayo'y agawan ng kayamanan, sapagkat alam ninyong higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. Kaya't huwag kayong mawawalan ng pananampalataya sa Diyos. Wait, sabi pong ganun. So kita niya, di ba, may babala, merong babala yung sumulat sa mga mananampalataya, kaya't huwag kayong mawawalan ng pananampalataya sa Diyos. Kaya hindi po talaga totoo, hindi tayo dapat maniwala dun sa basta't nanampalataya ka na, ay hindi ka na raw pwedeng mapahamak o mapalayo kaya. Bakit itong sulat na ito sa mga mananampalataya ay merong babala? Tandaan natin na yung kaligtasan na tinanggap natin, sa totoo lang, hindi naman talaga yung nawawala . Sino po nawawala? Yung tao. Kasi ang kaligtasan ay si Kristo. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. At wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. So yung salvation ay si Kristo. Yung buhay na walang hanggan ay ang Panginoong Hesukristo. Hindi nawawala yun. Si Kristo yun . Ang problema, tayo. Tingnan nyo po . Halimbawa, yung pong si Lucifer na nasa langit na, ay nagwala po ron. Di ba? O ano nangyari kay Lucifer? Di ba itinapon siya? Nasa langit na siya. Tayo, naandito pa nga sa lupa . Dadaling pa lang tayo ron . Tama hindi? Iyon, nasa langit na. Pero ibinagsak pa. Samantalang tayo, naandito pa sa lupa. Tapos si Eva at Adan, naando na sa Garden of Eden. Anong ginawa ng Panginoon? Di ba sila? Pinalayas dahil doon sa kanilang ginawa. Ang tanong, yung ba mga anghel, anak ng Diyos yun? Yes, sila Eva at Adan, anak ng Diyos yun. Tayo, mga tayo? Anak din ng Diyos. Pero bilang mananampalataya, merong babala ang sabi, kaya't huwag kayong mawawalan ng pananampalataya sa Diyos, sapagkat dakila
ang naghihintay na gantimpala para sa inyo. Sabing ganon, kinakailangan kayo, magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang kanyang ipinangako. Sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magtatagal at si Kristo ay darating na. Ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit kung siya'y tatalikod, hindi ko siya kalulugdan. Kaya ito yung encouragement sa atin. Ngunit, hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak. Parang sinasabi niya, tayo huwag tayong bibilang doon sa mga tumatalikod. Parang ganun po yung sinasabi niya di ba? Ini-encourage na talaga. Meron ng mga tumalikod kasi. Meron ng lumayo. Meron ng mga napahamak. Kaya sabi niya, ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga sumasampalataya sa Diyos at naliligtas. Kaya ating talakayin po mga kapatid, paano nga po ba mapapangalagaan ang ating pananampalataya? Napakahalaga po, na pangalagaan natin yan. Baka sabihin nyo, ay pastor, bahala na si Lord. Parang ganon, Bahala na ang Diyos, sa pananampalataya ko. Tandaan po natin na ang Diyos, ang Diyos po natin, ang ating Panginoon, ay merong mga utos. Baka sabihin niyo, pastor, hindi na tayo nabubuhay sa kautusan kasi wala na tayo sa lumang tipan. Sinasabi nung ibang mga nagtuturo, ganun ay hindi po natin pinag-uusapan yung kautusan. Kundi ang pinag-uusapan natin ay yung utos ni Kristo. Magkaiba po yung kautusan. Doon sa mga utos ng ating Panginoon Jesucristo. Iba po yung katuruan ng ating Panginoong Yesus. Kaya nga ang sabi ng Panginoong Yesus, di ba? At turuan yung sumunod. Sila. Sa lahat ng mga pinag-uutos ko sa inyo. Itinuturo ko sa inyo. Magkaiba po yun. Tayo po ay nabubuhay dapat sa pananampalataya sa katuruan ni Kristo. Hindi doon sa kautusan ni Moises. Actually, mas stricto pa nga yung katuruan ni Kristo ng ating Panginoong Jesus Di ba? Pag sinabi kasi noon, huwag kang papatay. Yung actual yon, yung para bagang yung dugo ng iyong kapwa ay padadanakin mo. Samantalang kay Kristo, kapag ka ikay nabubuhay sa pagkapuot sa iyong kapatid, nagkasala ka na ng pagpatay. O di ba magkaiba? Mas stricto nga mas pinababanal nga tayo nung katuruan ng Panginoong Yesus Hindi katulad noon, nabubuhay lang yung tao. Ay basta hindi ka pumapatay. Ay basta hindi ka nangangalunya. Ay basta hindi ka nagnanakaw. Ay basta, ganun yung tao. Ay basta wala kang inaargabyadong tao. Nagiging lang yung legalistic yung mga tao. Pero tayo bilang mga mananampalataya ay mabubuhay tayong mananampalataya ng ating Panginoong Yesus. At nakikita po yon sa ating buhay. So, paano nga po ba mapaparangalan o mapapangalagaan ang ating pananampalataya? Una, magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Ipagpatuloy lang po natin, yung ating ginagawang paglilingkod. Tandaan natin na tayo po'y hindi lang tinawag para maligtas. Tayo'y tinawag para maglingkod. At kung talagang tayo po ay naglilingkod sa Diyos, dapat naglilingkod din tayo sa ating kapwa. Mga kapatid, hindi yung parang wala tayong pakialam. Lalong-lalo na po sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Sabi nga dyan, maglingkod tayo bilang mga pari. Ayan.
Mga pari po pala tayo, pastor. Bay, yun ang sabi, no? Mababasa natin yan mamaya. Sabi rito, kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya nang makapapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Aba, ay meron na pala tayong ano. Anong tawag doon? Ha? Ano sabi mo? Passes o ano pa? Access. Ayan, passes. Access. Hindi katulad po noon, ang nakapapasok lang dyan, sino? Mga pare. Sa lumang tipan. Diba doon sa tabernakulo, yung mga pari doon, na naglilingkod, sa tabernakulo, ang nakapapasok lang doon sa dakong kabanal-banalan ay yung pinakapunong saserdote. Samantalang yung mananampalataya ay meron ng access na makapasok doon. Kaya sabi diyan, kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya na makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Ay di ba doon sa dakong kabanal-banalan sa tabernacle, na andun yung tinatawag na yung Ark of o yung kabanang tipan na kung saan yung presence ng Diyos naroroon. Kaya ang sabi dito, binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabilang tabing. Kasi po merong tabing po yung mga tabernakulo. Na hindi basta-basta nakakapasok ang sino man doon, maliban doon sa mga saserdote o yung pinakapuno doon sa kanila. Kaya sabi diyan, ang tabing na ito'y ang kanyang katawan. Tayo ay may isang pinakapunong pari na namamahala sa sambayan ng Diyos. Sino yung pinakapunong pari? Si Kristo, ang ating Panginoong Yesus. Ngayon, kung siya po ang pinakapunong pari, may mga pari siya. May mga pari siya. O sino yun? Tayo. Alam niyo po noon, ang halos nakapaglilingkod lang sa Diyos, mga pari lang. Mga pari lang, yung mga lahi ni Levi. Yung mga Libita. Mga kapatid. Sila lang yung naandun sa tabernacle. Lahat sila, sila lang yung mga parang masasabi nating parang namamagitan sila sa Diyos at saka sa tao. Pero ngayon, ang sabi ng salita ng Diyos, tayo'y may isang pinakapunong pari na namamahala sa sambayan ng Diyos, kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat. At may matibay na pananampalataya sa Kanya, lumapit tayong may malinis na budhi, sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating katawan. Kaya nga po, yung mga mananampalataya, ang sabi, tayo'y mga pari ng Diyos na dapat lamang na maglingkod sa Kanya. Kaya sabi diyan, tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong spiritual. O ito tanong, ano po yung templong spiritual? Katawan natin. Isa yon. Meron pa. Yung iglesia. Yung iglesia, mga kapatid. Sabi ng salita ng Panginoon, tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong spiritual. Hindi yung templong physical, kundi yung templong spiritual. At yun nga po yung church. Yung church. Kaya ang sabi, bilang mga paring itinalaga para sa Diyos. Pari po ba tayo? Pari po ba tayo? Parang yung iba hindi matanggap. Pari po ba tayo? Yes. Lahat po tayo mga pare. Ay yung iba akala nila yung mga pari lang
yung mga nakaabito. Sila lang daw yung may karapatang magpatawad sa kasalanan. Akala nung iba ganun. Yun yung mahirap kung minsan kapag yung mga tao hindi nag-aaral, hindi nagbabasa ng Biblia. Katulad po nito, baka sabi, mayroon pa lang yan, pastor. Mga paano po pala talaga tayo? Yes. Ginawa tayong mga pare o saserdote ng Diyos. Kaya nga mayroong pinakapuno ang ating Panginoong Hesukristo. Kung noon sa lumang tipan, yung mga pari lang, mga saserdote lang, yung nakapaglilingkod doon sa tabernakulo. Pero ngayon, sa church, sa katawan ng ating Panginoong Yesus, tayo yung mga pari ng Diyos na dapat ay nakikibahagi at naglilingkod sa ating Panginoon ng sama-sama. Amen? Hindi po lamang sila, kaya sabi diyan bilang mga paring tinalaga para sa Diyos. O para sa Diyos po ba tayo? O kaya dapat yung buhay natin, gagamitin natin para sa Kanya. Kaya sabi, mag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na espiritual, nakalugod-lugod sa Kanya, alang-alang kay Jesucristo, sapagkat sinasabi ng kasulatan. Sa verse 9, pinutol ko na po, ngunit kayo ay isang lahing pinili. O sabay-sabay, basahin po natin. Simulan natin. Verse 9. 1, 2, 3. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, grupo ng maharlikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Kayo'y hindi bayan ng Diyos noon, ngunit ngayon kayo'y bayang hinirang niya. Noon pinagkaitan kayo ng habag, ngunit ngayoy tinanggap na ninyo ang kanyang habag. So laging paulit-ulit na sinasabi ni Apostol Pedro doon sa verse 5, bilang mga paring tinilaga para sa Diyos, dito naman grupo ng maharlikang pari. Di pastor, mag-aabito na rin tayo. Hindi po, mga kapatid. Dahil ang paglilingkod naman sa ating Panginoon, hindi naman kailangan magsuot pa tayo ng ganito o ganire para masabi tayong mga lingkod ng Panginoon. Alam nyo, nakikita yung pagiging lingkod o paglilingkod natin sa ating Diyos sa lahat ng ating mga ginagawa. Wala yan dun sa para ang tingin mo kang banal na banal. Diba? Wala po yun dun, kundi nasa ating pamumuhay mismo. Kaya bilang mga pari ng Diyos, magsama-sama tayo. Grupo ng mga maharlikang pari. Magsama-sama tayong magpatuloy na maglingkod sa ating Panginoon. At ang sabi pa nga ni Apostol Pedro, di ba? Mag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na espiritual. Nakalugod-lugod sa Diyos. Ay di ba, ang mga pari noon sa lumang tipan, sila yung nag-aalay. Sila yung nag-aalay mismo, dadalhin sa kanila yung mga alay, tapos yung mga pari pa mag-aalay sa lumang tipan. Ngayon, diretso na. Mag-aalay po tayo. At napakarami nating pwedeng ialay. Mga handog na espiritual. Kaya nga yung ating awitin, alay ba yun? Yung ating mga papuri, alay ba yun? Alay po yun. Yung ating pong mga ginagawang mabuti sa ating kapwa, alay ba yun? Alay po yun. Yung ating mga pagkakaloob, alay ba yun? Alay po ba yun? Mga kapatid, alay na espiritual. Kaya pagka may mga ginagawa tayo at ginagawa natin yun, para sa ating Panginoon, alay po yun. Tandaan po natin, lahat ng mga material ay pwedeng maging spiritual. Opo. Hindi po, pastor. Material lang yan. Paano maging spiritual yan?
Ay pagka hindi mo yan iaalay sa Panginoon, mananatiling material lang yan. Pero pagka iyan ay iniaalay mo, ginagamit mo na para sa Diyos, nagiging spiritual na yan, mga kapatid. Amen po? Ayan. So bilang mga pari, meron tayong pinakapunong pari, ang Panginoong Yesus na nasa piling ng Ama sa dakong kabanal-banalan sa kalangitan. Malaya na tayong pumasok din sa dakong iyon upang doon natin ilahad at ilapit ang ating mga dalangin at pamamagitan sa Diyos at sa kapwa. Uy, napakapalad po natin. Dahil meron na tayong access, hindi katulad noon. Dadaan pa tayo saan? Sa pare. At ganun pa rin yung ibang paniniwala ng iba. Kailangan dumaan mo na sa pare, pero hihingi ka lang ng tawad sa Diyos. Kailangan pa bang dumaan sa pare? Ay, hindi na po kailangan, mga kapatid. Yung kasalanan mo sa Diyos, ay hindi yung tao magpapatawad. Ang Diyos. Kaya nga kung ipapahayag natin yung ating mga kasalanan sa Kanya, siya tapat at banal at tayo patatawarin. Ano? Kaya hindi natin kailangan. Ano? Nang mamamagitan pa para lumapit tayo sa Diyos. Ano? Para baka hingi lang tayo ng tawad. Minsan nalalaman pa kung ano yung buhay meron ka. No? Sasabihin ng pare siguro, uy, meron ng pisal sa amin. Ganito ang ganito mga pinaggagawa niya. Napagchismisan patuloy, di ba? Mga kapatid, Sunod. Sabi dyan, yung paglilingkod sa kapwa at iglesia. Kaya sabi, sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Kaya pala dapat talaga, i-encourage natin yung mga kapatid. No? Kailangan pala talaga nagtutulungan tayo. Ang sabi nga, sikapin sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa. Kaya pala meron talaga tayong yung tungkulin sa isa't isa. Lalo na pagka may mga kapatid tayong tulog na ng tulog. Hindi ibig sabihin yung parang tulog na spiritually. Yugyugin mo, sister, magpakatatag ka. Brother, magpatuloy lang tayo. Magsikap tayo. Tayo po ay manampalataya lang. Bahala ang Panginoon. Gagawin niya yung kanyang mga pangako. Kaya ang sabi, wag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Natin ganon. Palakasin natin yung loob ng isa't isa. Kaya pag kami mga kapatid tayo, na dinidiscourage ka sa church, ay baka hindi sa Diyos yun. Ang utos kasi, ang turo ng Panginoon, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Palakasin natin. Huwag nating di-discourage. Ay, alam mo, sister, yung isa nating sister, nakakainis. Kasi yung ugali niya, ganito, parang ayokong dyan. Huwag ka na rin dyan, sumasama-sama. May mga ganun. Wala niyan dito. Maigi naman. Brother, alam mo si pastor, mayroon nagkikwento sa iyo. Si pastor, gwapo. Okay, pagka ganun, nakakaano yun? Nakaka-encourage. Dapat ganun po Dapat positive. Pagka negative ang mga sinasabi natin. Alam nyo po, nakakadala yun. Sabi nga, sikaping palakasin natin ang loob. Pagka kasi negative, ay sigurado, hihina loob niyan.
Pero pagka positibo tayo palagi, kahit ano pa yung mga pinagdadaanan natin, kahit ano pa yung mga nangyayari sa atin, kahit parang bigat na tayo, pero positibo pa rin tayo. Kasi tayo po ay nabubuhay saan? Sa pananampalataya. Ganun po dapat. Kaya i-encourage natin yung isa't isa. Magpalakasan po tayo ng loob. Lalo na ngayong nakikita nating malapit ng dumating ang ating Panginoong Jesus. Palapit na ng palapit. Nasa pintuan na si Lord. Ibig sabihin, na lang. Di ba mga kapatid? Ano ba po, bilang mga kapwa at iglesia, gisingin ang damdamin ng isa't isa sa pagmamahal sa kapwa at paggawa ng mabuti. Huwag kaliligtaan ang mga pagtitipon. Ano po ba ang nagagawa ng pagtitipong iglesia? Meron bang nagagawa? Ang dami. Kaya nga sinabi, huwag kakaligtaan po yun nga pagtitipong tsismisan, may nagagawa sa inyo Yung pa kayang pagtitipon, sa ngalan ng ating Panginoon, ang walang magagawa sa ating buhay pananampalataya. Kaya nga po ipinag-uutos, magpalakasan at magpaalalahanan. Amen? Magpaalalahanan tayo. Sister, lumayo-layo ka dyan. Brother, tigilan mo na yan. Magpapaalala tayo. Eljon, ano yung pinagagagawa mo? Diba? Baka malayo na yan. Baka hindi na ayon yan sa kalooban ng Diyos. Diba? Paalala lang. So, kailangang baguhin natin. Itigil ang pag-iisip na maaring manalangin, humiling sa Diyos ng walang tamang pagsaalang-alang. Tandaan po natin, kailangan po natin isasaalang-alang din yung ating sarili sa harapan ng Diyos. Kinakailangan lumapit tayo sa ating Panginoon na tayo'y karapat-dapat talaga sa Kanya. Hindi pwedeng yung basta parang nagdadasal ka lang, nang hindi mo sinasaalang-alang yung sarili mo kung talagang tama ka ba sa harapan ng ating Panginoon. Paano na mapapakinggan ng Diyos yung ating mga hihilingin? Kung yung panalangin po natin hanggang dito lang, hindi lumulusot. Dahil hindi tayo karapat-dapat. Kaya sa halip, sabi, magsuri, maglinis sa sarili sa pamamagitan ng Panginoong Yesus, pumasok sa dakong kabanal-banal at doon mamagitan at manalangin. Sabi diyan, huwag sumimba lamang. Sa halip ay makipagkapwa sa mga kapatid na nasa iglesia upang mapalakas ang loob nila at mapatibay sila sa pananampalataya. Pahalagahan ng higit ang pakikipagtipon, hindi lamang kapag madali itong gawin, kundi lalo na kapag mahirap. Yun yung mas kailangan nating gawin. Lalo na kapag parang hirap tayong dumalo. Opo, yun po yung dapat na higit na pagsikapan natin. Hindi lamang pagka madali. Alam nyo, madaling makipag-fellowship madaling makipagtipon, lalo na kapag ikay bless. Pag-bless ka. Kaya yung iba, lakas pa sumigaw. Praise the Lord, hallelujah! Glory to God! Woo! May pas ganun. Pero pagka siyempre, dumadaan tayo dun sa di ba? Yung parang hindi madaling itaas ang kamay. Di ba? Tapos yung bulsa lagi mong hawak. Imbis na itaas mo yung kamay, Lord. Di ba? Mas dapat na tayong lumapit sa ating Panginoon. Magpakumbaba po tayo sa Kanya. So, una po, paano nga po ba mapapangalagaan ang ating pananampalataya? Magpatuloy tayo, mga kapatid, sa paglilingkod sa
Diyos. Pangalawa, magpakatatag tayo sa ating pag-asa sa mga pangako ng Diyos sa atin. Ano? Sabi diyan, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa. Sabing gano'n. Sapagkat ang nangako sa atin ay maasahan. Eh di ba minsan dahil nga sa yung mga sitwasyon ng ating buhay, parang minsan nag-aalinlangan tayo. Na Lord, ano ba to? Ano? Talaga bagang kasama namin kayo o nag-iisa na lamang ako? O nag-iisa na lamang kami? Ano, parang ganon, di ba? Minsan nakakapag-isip tayo ng ganon. Lalo-lalo na yung meron tayong mga struggle, ano, meron tayong mga talagang challenge ano, sa buhay natin. Minsan yung pag-asa natin sa Diyos, yung pag-asa natin sa Panginoon, parang naaapektuhan. Ano? Dahil ang feeling natin, nag-iisa ka na lang. Hindi po. Ang sabi nga sapagkat ang nangako sa atin ay maasahan. Amen? Ay alam niyo po mga kapatid, talagang maaasahan ng Diyos. Ang wag lang nating aasahan, alam niyo kung ano? Sino? Hindi yung tao. Huwag tayong masyadong aasa sa tao. Umasa tayo sa magagawa ng Diyos. Huwag tayong maasa minsan sa tao, madidisappoint ka lang. Opo. Kaya para huwag kang madisappoint, huwag kang umasa sa tao. Umasa lang tayo sa Diyos. Siyempre, pag umaasa tayo sa Diyos, mga kapatid, ito po, hindi yan yung parang bukas, mamaya, sa isang linggo, sa susunod na buwan. Parang ganon, ano? Na Lord, kailangan ko na ng ganito, ganyan. Basta umasa ka sa gagawin ng Diyos. Mag-intay lang tayo. Akala nyo lang walang ginagawa ang Diyos kasi nananahimik siya. May ginagawa nga ang Diyos pagka siya tahimik sa atin. Diba? Parang feeling mo kasi wala na siya tahimik Parang ganun. Hindi po mga kapatid. Parang teacher lang yan. Diba? Pagka tahimik yung teacher, meron siyang pinapagawa. Kasi bakit? Nagtetest kayo. Diba? Pag kami test, tahimik yung teacher. Meron kasi siyang pinapagawa, mga kapatid. Ganun po ang ating Panginoon. Meron lang siyang itinuturo sa atin pagka siya ay nananahimik. Magpatuloy lang tayo. Kaya sabi po diyan, mamuhay sa pananampalataya, alalahanin ninyo ang araw na nagdaan kung paanong kayo'y nagtiis ng matinding hirap matapos na kayo'y maliwanagan. Ngunit hindi kayo napadaig. Kung minsan kayo'y iniinsulto at pinapahirapan sa harap ng madla, kung minsan may kayo'y umaalalay sa mga kasamahan ninyo na pinahihirapan, tinamayan ninyo ang mga nakabilanggo, at hindi kayo nalungkot ng kayo agawan ng kayamanan sapagkat alam ninyong higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. Kaya't huwag kayong mawawala ng pananampalataya sa Diyos. Sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala para sa inyo. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang kanyang pinangako. Kaya wala pong Kristiyanong hindi dumadaan saan? Sa mga pagtitiis. Kaya lang sabi ng iba, Pastor, puro tiis na nga kami Puro tiis na nga kami Kasapan po yan mga kapatid sa buhay natin. Kaya sabi, manatili tayo sa pananampalataya. Alalahanin natin yung mga nakaraang paglilingkod na kung saan ay dumaan na po tayo.
doon sa mga na yon, mga buhay na yon, yung mga panahong yon. Dapat wag tayong tumigil, mga kapatid. Ngayon pa ay palapit na ng palapit. Tapos tumatanda na tayo. Ay, tayo lang pala, sila hindi pa. Dapat habang tayo tumatanda, tumitibay yung ating pananampalataya. Ay, yung iba tumatanda ng Ay, may kayo sumasagot. Di ba? Merong ganun no? Parang yung mga, itong mga Hebrew Christian na ito, ganun ang nangyari. Actually, pagka pinag-aralan nga nating mabuti, itong church ng Hebrew, itong church na ito, na yan nawala na. Opo. Kasi matagal ng panahon yan. Sa Israel nga kung meron mang mga doon, mga Christian group, ay mga itinayo na ng mga ibang mga missionary. Pero ito, nawala, po. Pero siyempre, yung sulat ay nananatili. Sabi, umasam sa gantimpala mula sa Panginoon. Dapat ganito tayo mamuhay. Manatili tayo sa pananampalataya. Asamin natin patuloy yung gantimpalang nakalaan po sa atin. Na yung gantimpala na yan, mga kapatid, tandaan po natin, higit pa yan dito sa mga gantimpala na ating natatanggap. Amen? Sabi pa dyan, magtiis kung kailangan upang masunod ang kalooban ng Diyos at makamtan ang ipinangako niya. Magtiis. Sabi nga na salita ng Diyos nang si Kristo'y magtiis, ay binigyan niya tayo ng ng halimbawa na dapat nating tularan. Dapat umasam sa pagbabalik ng Panginoon upang huwag tumalikod. Siyempre, pag naghihintay tayo, di ba? Sigurado hindi tayo tatalikod. Pero pag hindi na tayo naghihintay, mga kapatid, hindi na natin inaasahan na dadating ang Panginoon. Di ba? Ay baka nga, unti-unti mawala na yung ating pananampalataya. Wala naman tayong ibang inaasahan, mga kapatid. Una sa lahat at higit sa lahat, yung muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Yun yung natin, motibasyon natin palagi. Baka dumating na si Lord, kailangan gawin ko na to, kailangan maglingkod na ako, kailangan talagang sumunod na ako, kailangan magtapat na ako. Baka mamaya dumating na si Lord, baka bukas, Hindi natin alam yun. Mga kapatid, kaya mamuhay tayo sa pananampalataya. And last, ayan, aga tayo. Paano nga po ba tayo mapapangalagaan ang ating pananampalataya? Sabi diyan, panatilihin natin ang banal na pagkatakot sa ating Diyos. Panatilihin po natin yung banal na pagkatakot sa ating Diyos. Ano sabi po dito sa mga Kristiyano sa Hebreo? Tingnan niyo po. Matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at magpatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, ay wala nang handog na may iaalay pa para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Tingnan niyo po babala po ito. Sabi, matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at magpatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, ay wala nang handog na maiaalay pa para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ibig sabihin, kahit narinig na natin, natanggap na natin yung salita ng Diyos, naliwanagan na tayo. Tapos, tayo po ay bumalik uli sa dati at namuhay tayo sa kasalanan. Ay wala nang handog na pwede pang gawin ang ating Panginoong Yesus. Kasi isang handog lamang po yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo at yun ay sapat na. Kaya ang sabi, anong mangyayari doon? Doon sa nagpapatuloy pa rin, doon sa kanilang kasalanan at doon sa kanilang kasamaan at hindi sumusunod sa Panginoong Yesus. Sabi diyan,
Ang naghihintay na lamang sa atin ay ang kakilakilabot na paghuhukom at ang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. Bakit po tinatawag na na kaaway ng Diyos? Kapag tayo po ay tinatawag na tayong kaaway ng Diyos, kapag tayo tumalikod na. At nagpatuloy pa rin sa pagkakasala. Kaya ang sabi, tinan niyo po, meron pa siyang paglalarawan . Ang mapatunayang lumabag sa kautusan ni Moises, batay sa patutuo ng 2 o 3 saksi, ay walang awang pinapatay. Ang tindi nun, di ba? Kasi pag napatunayan na halimbawa, yung nahuli sa pangangalo niya, di ba? Pag may magpapatutuo dun tapos dadalhin saan? Sa public. Ganun po noon mga kapatid. Tapos pag napatunayan yon ng 2 o 3 saksi, di ba? Alam niyo po ginagawa noon, binabato hanggang sa mamatay. Ganun po noon. Tapos yung mga anak na hindi marunong gumalang sa magulang, yung minumura yung kanilang magulang, yung kanilang mga magulang ay nila, hindi nila nire-respeto, ganun din po ginagawa noon Basta't napatunayan po yun. Ganun po noon. Kaya ang sabi, tinan niyo po, gaano kabigat sa akala ninyo ang parusang nararapat sa taong humamak sa anak ng Diyos, lumapastangan sa dugong nagpatibay sa tipan at nagpabanal sa kanya at humamak sa mabaging espiritu. Ano po pala mga kapatid, yung kapag tayo po pala ay nakakilala sa Panginoon, nanampalataya na sa Kanya, naliwanagan. Tapos, tumalikod pa tayo, ang tawag po ng salita ng Diyos ay hinahamak natin ang anak ng Diyos. Parang sinabi mo kasi wala namang kapangyarihan yung ginawa mo sa akin Parang ganon. Baliwala naman yung kamatayan mo sa akin. Parang ganun po, yung dating. Hinahamak po natin ang ating Panginoong Yesus. Kaya sabi sa verse 30, sapagkat kilala natin ang nagsabi, akin ang paghihiganti. Ako ang magpaparusa at siya rin ang nagsabi, hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan. Tingnan niyo po bayan niya na yun. Bayan niya yun. Pero sabi niya, yung mga hindi sumusunod dun, hinahatulan niya. Kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Kaya may pagbababala sa mga mananampalataya. Sabi, matapos na palakasin ang kanilang loob sa mga katotohanan ng pagiging Kristiyano at sa mga pangakong gantimpala at kabutihan ng Diyos, sila naman ay binababalaan ng mariin ng sumulat. Kung sa kabila ng lahat ng ginawa ng Diyos upang sila'y maibalik at mailagay sa landas ng Diyos na siyang nararapat at pagkatapos sila'y tumalikod pa, wala na silang maaasahan pa, kundi ang kahatulan ng Diyos na darating sa kanila. So kaya may mga babala po sa mga Kristiyanong Hebreo sa atin po, ganun din po yan. Wala nang handumpang maiaalay ang Diyos para sa ikapagpapatawad ng kasalanan maliban sa alay ng Panginoong Yesus. Sabi doon sa verse 26, kung hindi pa siya sapat para sa kanino man, wala nang sasapat pa. Kaya pagka tumalikod pa tayo, lumayo pa tayo, sinayang mo yung pagkakataon. Pangalawa, kapahamakan sa naglalagablab na apoy ang naghihintay sa mga tatalikod na inihanay na sa mga kaaway ng Diyos. Samantalang pag tayo, di ba, nagbalik loob sa ating Panginoon, tinatawag niya na tayong mga anak, kaibigan. Kaibigan. Pero sabi ng Biblia, dati mga kaaway kayo ng Diyos. Pero ngayon, tinuring niya na kayong mga kaibigan. Bakit?
nakipag-reconcile na tayo sa Kanya sa pamamagitan ng Panginoong Yesus eh. Pero pagka tumalikod pa tayo, ang sabi, nagiging kaaway tayo ng Diyos. 3, ang pagtalikod ay paghamak sa Panginoong Yesus, paglapastangan sa tipan at paghamak sa banal na Espiritu. Alam niyo po mga kapatid, pag tayo nakipag-isa sa Panginoon, nakikipag-ano tayo? Tipan sa Diyos. Nakipagtipan tayo sa Diyos pag tayo nakipag-isa sa Kanya. Kaya pag tumatalikod ka, tinatalikuran mo yung tipan mo sa Kanya. Yung parang mag-asawa, di ba? Pag nagkaisa sila, di meron silang tipan. Pag hiniwalan niya yung asawa niya, tinatalikuran niya yung kanyang tipan. Ganun din po, no? Kaya nga po pala tayo, inilantulad saan? Yung church, sa babae. At ang ating katipan ay si Kristo. Ganun po yun mga kapatid. Kaya pagka ikaw, tumatalikod ka kay Kristo, yung tipan mo sa Kanya ay iyong tinatalikuran. Ganun po ang kahihinatnan. Pero tayo dahil nakipagtipan sa Kanya, ay kinakailangan po atin pong panindigan yung ating tipan sa Diyos. Kasi ang Diyos naman ay tapat sa Kanyang tipan. Kaya dapat ay ganun din po tayo. Kaya sabi sa 4, kapag tumalikod, hahato lang Diyos kahit na ang mga ito ay naging bayan na niya. Hahatulan pa rin ng Diyos. Mga kapatid, kaya hindi ko tayo naging anak ng Diyos, ay wag tayong kampante, mga kapatid. So, ang pagtalikod ay kapahamakan. So, kaya sabi, kinakailangan kayo magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang Kanyang pinangako sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magtatagal at si Kristo ay darating na. Ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Dapat mabuhay tayo sa pananampalataya sa Panginoon. Ngunit kung siya tatalikod, hindi ko siya kalulugdan. Kaya ano yung encouragement? Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga sumasampalataya at naliligtas. Amen? So kaya kinakailangan, magtapat talaga tayo Dahil alam natin yung sinabi ng ating Panginoong Yesus na yung mananatiling tapat lamang, hanggang wakas, ang siya lamang maliligtas. Sabi nung iba, hindi sa mga Hudyo lamang yan. Sabi nung iba, mga kapatid, kaya po itinuturo sa atin na tayo ay magtapat. So paano nga po ba mapapangalagaan ang ating pananampalataya? Una, magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa sa mga pangako ng Diyos sa atin. Panatilihin natin ang banal na pagkatakot sa Diyos. So nakalulungkot isipin na sa kabila ng mga pagpapaalaala at pamamanihikan ng sumulat, hindi nakapanatili ang mga Kristiyanong ito. Sila na kung saan isinilang ang pananampalatayang Kristiyano ay tumalikod at malamang marami ay napahamak. Patotoo na kahit gaano tayo katatag, naroon lagi ang panganib na manlamig, matakot, manawa, tumalikod at mapahamak. So wala pong panahon o lugar sa buhay Kristiyano na maaari nating sabihin na wala ng panganib. Meron po bang panganib? Yes. Bakit? Nandito pa si Si Satanas. Wala pa siya dun sa dagat-dagat ng apoy. Yung mga demonyo naandyan lang sa paligid.
Nasa tabi-tabi lang natin. At natawa si Hindi totoo mga kapatid. Kaya sabi, magbantay kayo. Ang diablong kaaway ninyo aligid. Di ba nandyan lang? So may panganib pa rin. Kaya nga tinuturuan tayo Kaya nga sinasabi, gamitin ninyo yung baluti na kaloob ng Diyos. Para pag dumating po yung na yon, labanan, ay nakapapanatili pa rin tayo nakatayo. Tinuturo po ba yon? Ang dami po. Wala namang ibang paraan para po tayo magtagumpay, kundi yung tayo po ay mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Kasi yung salita ng Diyos, ang kapangyarihan niya na mag-iingat sa atin. Mga kapatid, kahit na andyan na merong mga panganib, pero iniingatan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya sabi po dyan, habang tayo ay naririto sa kasalukuyang daigdig, kailangang ipaglaban ang pananampalataya. At digmain ang mga kaaway ng Diyos at ng pananampalataya. Sa ganitong paraan lamang tayo, makakapanatiling umaasam at sa dakong huli ay makamtan ang sa atin ay ipinangako. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Nawa po ay tayo na-encourage sa pamamagitan po ng mga katuruan ito. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.